Mas magiging mahirap daw ho para sa Pilipinas na maabot ang target na 8 hanggang 9% poverty rate pagsapit po ng 2028 dahil sa mabagal na pag-angat ng ekonomiya at mataas na inflation. Buwaba sa 9.7% ang poverty incidence noong pong 2025 mula 18.1% noong pong 2021 kung saan tinatayang 8.8 na milyong Pilipino ang nakaalpas daw sa kahirapan. Pero babala ng mga ekonomista, maaari daw pong mabaliktad ang mga naging pag-uunlad kung mananatiling mataas ang presyo ng pagkain, enerhiya at transportasyon. Dagdag problema din daw ang mahinang paglaki ng ekonomiya na nagtala lamang ng 2.3% growth rate noong pong second quarter ngayong taon. Ayon sa mga ekonomista, kailangan daw pong maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino at makalikha ng mas marami at mas mataas na sahod na trabaho para maipagpatuloy ang pagbaba ng kahirapan. Samantala, lumalala ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa Visayas Grid matapos maraming power plant ang mag-offline. Isinailalim po sa red alert ang Visayas Grid ng 6 na oras kahapon. Nasa 28 power plant ang naka-shutdown habang 13 pang limitado ang kayang ilabas na kuryente. Dahil po dito, mahigit 830 megawatts ng kuryente ang hindi magamit ng Visayas Grid. Ayon sa NGCP, kabilang sa mga dahilan ng pagka-offline ng malalaking coal plant na TVI-1 at TVI-2 at limitadong supply ng kuryente mula po yan sa Mindanao. Sumampa po naman sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng habagat at mga bagyo sa ating agrikultura. Sa pinakahuling datos po ng Agriculture Department na itala sa 1.4 bilyong pesos ang pinsala ng masamang panahon sa ating agrikultura. Nasa 774 na milyong piso ho ang pinsala sa bigas. Lagpas po naman 454 na milyong piso ang pinsala sa high value crops at higit na 74 na milyong piso naman sa ating pong maisan. Umaabot din po sa 59 na milyong piso ang halaga po ng pinsala sa irrigation facilities. Nasa 6 na milyong piso naman ang lugi sa sektor ng fisheries at doble ho naman ang pinsala sa livestock. Samantala, naibalik na po ng Meralco ang kuryente sa halos lahat ng lugar na naapektuhan po ng habagat. Ayon sa Meralco, nasa 2,000 mga customer na lamang nitong Martes ng umaga ang nakaranas ng pagkawala ng kuryente. Mula po yan sa 10,000 mga customer na nag-ulat ng power outage noong Lunes. Karamihan sa mga natitirang apektadong customer ay nasa Cavite at Quezon Province. Tiniyak po ng Meralco na sinisikap na ng mga tauhan itong maibalik ang kuryente sa lahat ng customer sa lalong madaling panahon. Hindi po lamang tahanan at lupang taniman ang pinangangambahan pong mawala sa Aita community sa Capas, Tarlac oras na itayo ang sinasabing Paksilica Hub. Nangangamba rin po ang mga taga roon sa sitio sa Pangkawayan sa barangay Arangren na mawalay ho sila sa kanila pong ancestral burial ground at mga dekada na pong institusyon sa kanila pong komunidad gaya po ng simbahan kung itutuloy daw ho ang pagtatayungan ng Paksilica. Ayon po sa isa sa mga taga roon, ginamitan po ng bulldozer ang libingan ng kanyang mga kamag-anak at pinangangambahang ito rin ang kahihinatnan ng ilang pang mga libingan. Malaking dagok din daw ho para sa kanilang komunidad ang posibleng epekto ng Paksilica sa kanila pong pagsasaka na siyang kabuhayan ng ilang pamilya sa mga nakalipas na dekada. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.